Narito na ang part 4 ng ating serye. 30 tunay na kwento ng pang-araw-araw na Filipino struggles. Alamin, makarelit at suportahan ang mga kwento ng kapitbahay natin. Araw-araw, pila para sumakay. Mainit siksikan tapos late ka pa sa trabaho. Sana may space pa sa jeep o kaya naman, wala na lang traffic. Lagi akong napapaisip sa presyo. Bibilhin ba o iiwan? Kung may discount, siguro sasabay na lang. Pero hindi naman pwedeng laging impulsive buying. Freelance life, deadline ngayon, pagkain. Instant noodles. Walang regular na sweldo, pero may kalayaan. Pag nagka-crisis, walang safety net, pero sinusubukan pa rin. 25 estudyante sa isang silid, iba-iba ang pangangailangan. Gusto kong mag-focus sa bawat isa, pero minsan hindi sapat ang oras. Laging kinakabahan para sa exams. Tuwing malakas ang ulan, baha agad. Kawawa ang mga kapitbahay, lalo na ang mga matatanda. Hindi lang inconvenience, buong buhay ang naapektuhan. MRT delay ulit. 3 Korean novela na pinanood mo, wala pa rin. Ang oras mo, mahalaga din. Sana may mas maayos na sistema. Pag-uwi ko pagod na pero kailangan magluto, maglinis at makinig sa kwento ng mga anak ko. Kahit pagod, nakangiti para sa pamilya. Sobrang effort, pero worth it pag nakikita silang masaya. Bawat 5 mahalaga. Pamasahe patuloy na tumataas pero allowance limitado. Kailangan pumili kung anong unahin, pagkain o pamasahe. Maliit na kita, malaking gastos. Benta-benta pero mababa ang profit. Kailangan mag-adjust ng presyo paminsan-minsan pero natatakot mawala ang suki. Exam week na naman. Kulang sa tulog, sobra sa kape. Gusto kong magpahinga pero kailangan na ipasa ang exam. Pressure talaga para sa future. Ilang beses mag-uusap para sa remote, lahat may gustong panuorin. Kunting compromise lang sana. Makikita ang bagong palabas at may peace sa sala. Grab ang shift, nakaka-stress ang mga calls. Pero importante ang sweldo at benefits. Pagod man, nagsisikap para sa pamilya. Mahabang pila para lang makakuha ng gamot. Mabuti na may health center, pero sana mas mabilis ang serbisyo, lalo na sa mga matatanda. Araw-araw gigising ng maaga para magbenta. Maliit ang kita pero may pride sa sariling trabaho. Sana maramdaman ng mga customer ang sipag namin. Minsan bigla na lang napuputol ang kuryente. Naantala ang trabaho at mga gawain. Nag-iipon para sa mga power bank at kandila ang modernong survival kit. Motor broke down sa gitna ng biyahe. Pa-repair ay mahal pero kailangan para makapasok sa trabaho. Lagi dapat may reserbang pera para sa ganitong araw. Tumatanggap ng order pagkatapos ng shift para madagdagan ang kita. Walang garanti ang schedule pero kailangan ng extra income para sa bills. Gusto naming maging masaya ang pista, pero kailangan mag-budget at mag-organize. Minsan merong may gusto at meron ding di sumasangayon. Pero kapag okay na, sulit ang pagod. Meeting na sa Zoom, tapos bumagal ang internet. Nakaka-frustrate lalo na kapag kailangan mag-present. Sana mas mabilis at mas stable ang koneksyon. Gusto ng sariwang isda, pero limitado ang budget. Pilit pumipili para makuha ang pinaka-fresh. Importante ang sipag para makahanap ng maganda at sulit na bilihin. Nakakahiya kapag umiiyak ang anak sa siksikan. Pinipilit kong pakalmahin siya habang nakatingin ang mga tao. Lahat naman may kani-kaniyang problema. Kailangan lang ng patience. Gumagawa kami ng maliit na garden sa balkonahe para stress relief at sariwang herbs. Konti lang pero malaking ginhawa. Simpleng joy sa gitna ng city life. Taon-taon tumataas ang bills. Kinakailangan mag-prioritize ng gastos, pagkain muna bago comfort. Nakaka-stress pero kailangan magplano. Nag-iisa lang ang tablet namin kaya kailangan mag-schedule ng classes. Hindi fair pero ginagawa para makakuha ng edukasyon. Sana may mas maraming suporta. Bawal na nga bang mag-share ng pagkain? May mga nawawala minsan sa fridge, kaya lagi na lang secure ang lunch. Nakakainis, pero nagtatabi na lang ako ng extra. Kung nagustuhan mo, i-like at mag-subscribe para sa part 5. I-share ang paborito mong scene at comment kung alin ang pinaka nakarelat ka.